Hello po, good morning po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan, especially po sa ating mga OFW, no? Kung saan man tayo ngayon, ingatan po tayo ng ating mahal na Diyos. Happy Thursday na, no? Napakabilis ang panahon mga kapatid, no? Malapit na kayong mag-celebrate ng mayroong Christmas, no? Napakalapit na, bare na mga kapatid, no? Mga kapatid, mayroon lang po tayong pangpagising po sa ating lahat, no? Bilang isang tao mga kapatid, no, meron po tayong pangpagising mga kapatid, no. Sana mga kapatid, no, huwag po nating hayaan, no, magaya tayo sa panahon ni Noe mga kapatid, no. Noong maraming mga tao ang ayaw maniwala kay ni Noe, no, mga kapatid, no. At pinagtawanan lang si Noe kapag sinasabihan ang mga tao na magkaroon ng malaking baha mga kapatid. Imbes makinig at maniwala sa kanya, no? Ang mga tao pinagtawanan lamang siya mga kapatid, no? Sa panahon po natin ngayon, no? Nangungusap ang Diyos, no? Sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pinili para gamitin niya, no? Sa pagpapahayag ng kanyang mga salita mga kapatid. Pero karamihan po sa atin ngayon ay pinagtawanan lang ang mga lingkod ng Diyos, no? Hindi sila naniniwala. Para sa kanila, kahangalan ang salita ng Diyos at ito'y gawa-gawa lamang mga kapatid. Mga kapatid, no, huwag na po nating hintayin, no, na magaya tayo sa panahon ni Noe, na maraming ginagamit ang Diyos, no, na mga tao para katukin ang ating mga puso, no, ang ating mga tulog na pag-iisip, ang mga bulag na mga pananaw sa mundong ito. Mga kapatid, patuloy na inaabot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang malingkod na huwag nating takbuhan ang Diyos. Huwag po takbuhan ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, huwag po nating takbuhan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Tandaan po natin, no, mga kapatid, na napakaiksi po ang ating buhay dito sa mundong ito. Gamitin natin ito sa tama at sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng ating mahal na Diyos. May mabasa po tayo sa salita ng Diyos mga kapatid, no? Sa Revelation 3 verse 19 to 20. Ang sabi niya sa 19, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Yan po, no? Napakalinaw ang salita ng Diyos. Minahal po tayo ng ating mahal na Diyos. Tinutuwid po tayo niya at dinisiplina sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamagitan ng mga tao na kanyang pinili, no, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Madisiplina po tayo, maituwid po natin ang ating pag-ugali sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Sa 20 mga kapatid, ang sabi niya, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumatok. Kung may makinig sa akin at buksan ang pintuan, papasok ako at pagsasalo kami sa pagkainan. Yan, napakalinaw ang salita ng Diyos, no, mga kapatid. Ang Diyos nasa pintuan lang natin, no, at kumakatok, no, kung may makarinig, no, marinig at buksan ang pintuan, papasok ang ating mahal na Diyos, no, sa ating buhay, no, mga kapatid. Yan po ang kailangan natin, no. Kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan, no. Ituwid natin ang ating pag-ugali sa pamagitan ng ating mahal na Diyos, no?
Mananampalataya tayo. Magtiwala po tayo sa ating buhay na Diyos. Para po papasok siya. Para po papasok siya sa ating buhay. No? Yan po ang kailangan natin mga kapatid. No? Lalo na po sa panahon ngayon. Napaka-critical ang panahon ngayon mga kapatid. No? Marami ng madigmaan. Marami ng mga pangyayari, no, mga kapatid. O kailangan na natin baguhin ang ating mga sarili, no? Kailangan na tayo magbago mga kapatid. At magsisi no, sa ating mga kasalanan, no? Para papasok ang ating mahal na Diyos sa ating buhay, no? Napakaganda ang salita ng Diyos. Yun po mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo palagi at huwag po natin kalimutan, no? Sa lahat ng panahon, hirap man tayo or masaya man tayo, no? Lagi natin lapitan ang ating mahal na Diyos. Yan po mga kapatid, no? Once again, no? Happy Thursday at ingatan po tayo ng ating poong lumikha, no? Ingatan po tayo ng ating mahal na Diyos. Yan po mga kapatid, once again, good morning and God bless po sa ating lahat.